Rita Peralta Uy ng programang Usapang Babae na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network, maligayang Pasko at maligong bagong taon! Yay! Bonus! 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 Pasko na naman o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan ng DZRJ 810 at A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng DZRJ 810 at A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at A-Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolitz Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. 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 Magandang hapon Pilipinas, ito ang Balitang alas 4. Mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 AM, narito na mga detalye ng ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Tolitz Rapido Laurenio. At sa ulo ng ating mga detalye, tatlong COMELEC executives na papa-inhibit naman sa Grace Poe case. DSWD, tukoy na nagtapon ng bulok na bigas sa Nagami sa lugar ng Leyte. INC, itinangging mayroon silang offshore bank accounts. Metro Manila road reblocking mula December 4 hanggang 7, 2015. 89 na tauhan naman ang ABSE Group, iniimbestigahan sa tanim bala scam. Mga premium bus solusyon sa trapiko sa EDSA ay naman sa HPG. PNP HPG, hindi pa agad mararamdaman di umano ang epekto naman ng mabuhay lanes. Senado, iimbestigahan ang mga reklamo versus Montero. 12 government executives sibak naman sa 54 million pork mess. Samantala naman sa ating world news, 2 armed suspects sa Calip shooting patay. Obama, British move versus ISIS. Sabi nila, welcome. Sa ating police report, facial composite ng killer ng nanay ni Pasillas Girl inilabas na. At mga kabataan naman sa Cotabato City, nire-recruit naman ng ISIS. Isang batalyon ng sundalo mula Bicol, ipinadala naman sa Mindanao. At 4 patay sa sunog sa may Quezon City. Yan ang ulo ng ating mga detalye para sa Balitang alas 4 sa araw na ito ng Huwebes. Ay naman para sa ating mga detalye, Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Magsasagawa ng road repair and reblocking ang Department of Public Works and Highways sa ilang kalsada sa Quezon City ngayong weekend. Simula mamayang alas 10 ng gabi, isa sa ilalim sa repair ang kahabaan ng EDSA sa pagitan naman ng New York Street at K10 Street northbound at mula Aurora Boulevard hanggang P. Tuazon Street southbound. Inabisuhan naman ng DPWH sa mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta patungo sa mga destinasyon dahil inaasahan na rin ang pagdami ng mga motorista ngayong malapit nang mag-umpisa ang Christmas rush. Samantala, una nang sinabi ng MMDA na simula sa Disyembre 14 ay pansamantala munang hihinto ang mga road project
sa buong Kamaynilan kung saan naman upang magbigay daan sa inaasahang bulto-bulto at sanlaksang mga tao naman na dadagsa ngayong malapit na ang Kapaskuhan. Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin sa Mo Pilipinas. 7 minuto na makalipas ang ika-4 na nagmamadaling hapon. Samantala, mainit na mga detalye na agad-agad ang ating tatanggapin mula sa field. Kung saan naman, mayroon tayo mga nakaka-deploy at talaga namang patuloy sa pagkalat ng mga detalye ang ating mga RJ Patrollers. At syempre pa, unahin muna natin kung saan magkakaroon ng isang panayam mula dyan sa field ang ating RJ Patroller numero 2. RJ Patroller numero 2. Jojo Sikat, kasama si Atty. Garcia. Detalye, Jojo. Yes, matapos nga basura kanina ng Senate Electoral Tribunal itong motion ni Referito David sa naging desisyon ng SEP sa pagbasura ng disqualification case laban kay Senadora Grace Poe. Iginit ang Senadora na hindi ito atras sa tuloy ang kanyang laban sa kasong nakasampa sa kanya sa Commission on Election at hanggang sa makarating ito sa Korte Suprema. Nagpasalamat na itong si Poe sa mga senadorang miyembro ng SEP na bumoto at nanindigan sa batas kung saan sinabi ng Senadora na dapat maghari ang kabutihan laban sa kasamaan. Andito ngayon sa tabi natin itong si Atty. George Garcia, itong ang abogado ni Senadora Grace Poe. At ating tatanungin, sir, kanina na-discuss ninyo sa press conference, sinighted ninyo yung kaso kay Ginang Imelda Romualdez Marcos kung saan yung honest mistake, ito tinatawag na material misinterpretation na kung saan ay hindi dapat ito gamitin ng bilang disqualification case laban kay Senadora Poe. Sapagkat kinakailangan po para sa kaalaman ng mga kababayan natin na pag titingnan niyo po ang issue ng residency, yung kabuuan ng lahat-lahat po dapat. Ibig sabihin, ano ba lahat ng ebidensya na naipresenta ng kine-question na magpapatunay na siya talaga ay naging residente ng Pilipinas? Isang dokumento lang? 2 dokumento lang? O yung kabuuan ng lahat ng dokumento? Pag pinagsama-sama ba ang lahat ng dokumentong yan ay magpapatunay na may intention siya? Number 2, may presensya siya. At number 3, may intention siyang i-abandon ang dating domicile niya. Sa lahat po yan, napatunayan po namin sa lahat ng ebidensyang naipresenta namin sa COMELEC na hindi kinwestiyon ng kabilang partido na mismong tinanggap ng COMELEC na ipresenta namin na si Senadora Grace Poe ay nakatira na sa Pilipinas since May 24, 2005. Kanina may pinakita kayo sa PowerPoint presentation na nagpapatunay nga na noong May 24, 2005 ay naniraan na nga dito si Senadora Grace Poe. Ibig sabihin yung isinumiti ninyong mga requirements at yung mga ebidensya ay binaliwala ng COMELEC. Yun po ang nakakalungkot sapagkat napakadami po namin mga ebidensya, subalit kahit isa po doon, wala pong diniscuss doon sa desisyon ng COMELEC na nagpapatunay na sinasabi man lang na ito baliwala. Itong dokumentong ito walang kwenta. Itong ebidensyang ito hindi namin bibigyan ng kahit na anong pansin. Wala pong ganong klaseng diskusyon. Ano po ang magiging konklusyon nyo kung kayo po yung abogado o kung kayo po si Senadora Grace Poe? Parang hindi po napansin kung ano man yung ebidensyang meron kami. Sir, in legal terms, ano matatawag natin doon sa pagbaliwala ng COMELEC sa mga inihain ninyo ebidensya? That is grave abuse of discretion. Inabuso po ng COMELEC ang kanyang diskresyon na kung saan nabaliwala ang mismong karapatan ni Senadora Grace. Okay, sir, ipapasa natin sa ating angkor na si Joey Falcon at yung itong si Tolit. Sir, si Atty. George Garcia. Magandang hapon po, Atty. Magandang hapon po, Sir Joey. Magandang hapon, Atty. Gusto lang malaman ng ating publiko, ano po ba sa inyong suma total na, kumbaga, sa konklusyon po natin, ano po ba ang linaw? Makakatakbo po ba talaga tayo ulit? Or medyo mananatili po muna tayo na, restrain muna at wala muna tayong gagawing aksyon dito? Kanina po, sinabi mismo ni Senadora Grace Poe sa kanyang pahayag sa mga kapatid natin sa pamamahayag. Sinabi niya, tuloy-tuloy ang laban, hindi siya disqualified. At yun po naman ang katotohanan, ang pangalan niya ay masasama sa balota at ang may final na desisyon dito ang Korte Suprema. Hindi ang COMELEC, hindi ang Senate Electoral Tribunal, hindi ang Korte Suprema po. So tuloy po ang laban natin, tuloy ang laban. Wala pong duda, tuloy na tuloy po ang laban. Maraming salamat, Atty. Garcia. Jojo? Maraming salamat po. Ayun, ang tinig nitong si Atty. George Garcia, ang abogado nga nitong si Senadora Poe, at nakatakda naman magain ng motion
o motion for reconsideration sa Comelec and Bank sa darating na Lunes. Itong company po sa naunang desisyon nga ng second division ng Comelec na disqualify nga senadora sa nalalapit na halalan. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sikat, RJ Patrolen, numero 2 para sa DCRJ 810, 8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4, balita alas 4, balita alas 4. Oras natin sa buong kapuluan. 12 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Sa kaugnay namang balita, posibleng ang maisama pa rin sa pag-imprenta ng mga balota ang pangalan ni Senador Grace Poe kahit nagdesisyon na ang Comelec Second Division sa kanyang diskwalifikasyon. Sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez sa isang press conference na pwede pang iumapela si Poe sa Comelec and Bank at Korte Suprema. Kung wala pa niyang desisyon ng N-Bank at Supreme Court, lahat ng mga may pending petitions ay mas praktikal na niyang isama sa balota kung saan nakatagda ng ilabas ng Comelec ang pinal na listahan ng mga kandidato sa darating naman na Disyembre 15. Mas malaki ang problema kung hindi siya sama sa pag-imprenta ang pangalan ng isang kandidato dahil kapag bigla naman naglabas ng desisyon ng Korte na isama ang kandidato sa balota, ay uulit muli sa umpisa ang pag-imprenta nito na nakatagda naman sa darating na Pebrero. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Oras natin, 13 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Samantala, dumako muli tayo sa field. Isa muling update. RJ Patrol! Pagpapalabas sa batas kontra naman sa ill-gotten wealth, isinusulong naman sa Kamara. Nasa linya natin, RJ Patroller numero 3, Felix Tamponco, detalye. Isinusulong ng isang mambabatas ang pagpapalakas ng kapangyarihan ng Estado sa paghabol ng ill-gotten wealth ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Aanyandahan ng House Bill 5046 na inihain ni Representative Marlene Agabas ang batas na nagbibigay kapangyarihan sa Estado na bawiin ang mga ari-arian na nakamit sa iligal na paraan ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ayon kay Agabas, sa pag-unlad ng information devices at teknolohiya, naging malawak at sophisticado na rin ang mga gawaing kriminal, maging ang proteksyon sa kanila sa illegal na paraan. Ang panukali magbibigay rin ng dagdag na panil sa tanggapan ng ombudsman sa paghabol sa mga nasa likuran ng ill-gotten wealth. Ito, si Felix Tamponco nag-uulat para sa DCRJ 810. Tri-Media ang himpilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4, tuloy-tuloy tayo sa ating mga detalye. Amin natin naman ang PNP Highway Patrol Group na hindi pa direktang mararamdaman ng publiko ang epekto ng pagbubukas ng Mabuhay Lane ngayong papalapit ng Kapaskuhan. Ayon sa HPG, ito ay dahil karamihan sa mga motorista ay hindi pa pamilyar sa ruta ng Mabuhay Lanes at pinipili pa rin tahakin ang mga pangunahing kalsada katulad naman ng EDSA. Inaasahan namang tutulong ang mga otoridad sa mga motorista upang makarating sa kanilang mga destinasyon ng mas mabilis gamit naman ng mga Christmas lanes. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, sa hiwalay na balita, nagbabala naman si Senador Antonio Trillanes de Ford na magiging magulo ang bansa kung tuluyang aalisin si Senador Grace Poe bilang presidential candidate sa 2016 election. Kasunod ito ng disqualification ng Comelec Second Division laban kay Poe na inilabas naman itong Martes. Tad pa nito, hindi dahil hindi gusto ng taong bayan ng Pangulo, hindi rin siya makakapamuno na maayos dahil tiyak na marami ang kukontra sa kanya. Kasabay nito, umapila si Trillanes sa Comelec na hayaan ang taong bayan na magpasya para naman sa kandidatura ni Senador Poe. Higit pa nito, ang mandato ng Comelec ay magbantay sa ating mga boto at tiyakin ang maayos, pantay at tapat na halalan. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
Samantala, sa Campo Aguinaldo naman, ikukulong si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton para buuin ang sentensya o bunuin ang sentensya sa kanya alinsunod sa ibinabang hatol sa kanya ng korte. Nakasaad sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ang Estados Unidos sa Armed Forces of the Philippines Custodial Center dapat ipiit si Pemberton sa ilalim ng pagbabantay ng mga tauhan naman ng Bureau of Corrections. Ayon kay Rowena Garcia Flores, lead counsel ni Pemberton, hinihintay na lamang nila ang opisyal na makarating ang kasunduan kay Olongapo Regional Trial Court Judge Rolene Guinness Habalde. Patatandang hinatulan na ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong si Pemberton para sa kasong homicide ng patay nito ang transgender na si Jeffrey Jennifer Laude. Nagkaroon pa ng problema matapos ang paghatol dahil ayaw ibigay ng U.S. Security ang kustodiya kay Pemberton sa Philippine National Police para dalhin na sa New Bilibid Prison. Iginiit ng kampo ni Pemberton na dapat ibalik siya sa Campo Aguinaldo kung saan siya ikinulong sa loob ng mahigit 1 taon. Samantala, ayon naman sa dating Justice Undersecretary na si Jose Justiano, Agosto pa lamang ay nagsimula na ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at United States para magkasundo kung saan dapat ipiit si Pemberton sakaling masintensya nito. Napagkasunduan na umano ng 2 panig sa Campo Aguinaldo na lamang ipiit si Pemberton. Dahilan kaya pinipilit ng kampo nito na ibalik siya sa AFP Custodial Center at hindi sa Bilibid. Wala naman din na niyang problema sa naging desisyon dahil ang Bucor naman ang namamahala naman sa pagbabantay kay Pemberton at ang mga hindi ang mga tauhan ng Amerika tulad na nangyari sa nakaraang pagdinig. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, pinasasagot naman ng Korte Suprema ang Commission on Elections. Kaugnay naman sa apela na huwag munang payagang makaboto sa susunod na taon ng mga bilanggo, kabilang na ang high-profile inmates kagaya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Base sa 17 pahinang petisyon na inihain ni Atty. Victor Aguinaldo, ipinadedeklara nito bilang unconstitutional ang COMELEC o ang COMELEC Resolution number 9371 na nagtatakda sa patakaran ng pagboto at pagrehistro ng mga detainees. Inilarawan ni Aguinaldo ang resolusyon na imperfect, inadequate at deficient. Paliwanag niya, di pa dapat payagang mga pagparehistro at makaboto ang lahat ng binanggo sa buong kapuluan sa 2016 o 2016 elections hanggat hindi pa malinaw ang parameters at guidelines dito. Kahit naipatupad na ito sa 2013 synchronized national at local elections, pero mayroon pa rin umano itong transcendental constitutional issue na pwedeng gamitin sa paparating na halalan. Binigyan ng COMELEC ng 10 araw para sagutin naman ang naturang petisyon. Samantala, oras natin, 19 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. May update muli tayong tatanggapin mula pa rin dyan sa may field. Kasama naman ang ating mga RJ Patrollers. RJ Patrol! Pagtigil ang operasyon sa PNR sa North Luzon, pinaiimbestigahan naman ng mga mambabatas. Nasa linya ngayon, Felix Tampong o RJ Patroller numero 3. Detalye! Pinaimbestigahan nga ng mga mambabatas sa House Committee on Transportation and Communications kung bakit itinigil ng Philippine National Railways ang operasyon sa North Luzon at ito'y upang madetermina rin ang pagsasagawa ng rehabilitasyon. Sa House Resolution 2471 na inihain ni Representative Leopoldo Batawil, 2nd District of Pangasinan, sinabi dito na dating nag-ooperate ang PNR sa North Luzon sa North Terminal sa Fernando La Union, dadaan sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Baguban City. Operasyon ng PNR ay nagpatuloy hanggang sa Reming Marcos, subalit natigil sa hindi malamang kadahilanan. Ayon kay Batawil, dahil sa congestion sa bahagi ng norte, kailangan na rin na magkaroon ng mass transport system. Kumano nito ang transportasyon ng mga produkto na walang ito at mas murang pamasahe. Ito, si Felix Tambong nag-uulat para sa DCRJ 810. Extra Media, ang impilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
Una mga detalye pa lamang yan ang ating mga balita. Para sa balita ng alas 4, muli tayo magbabalik makalipas na ang ilang mga paalala. Ang mga detalye mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers, patuloy pa rin natin isasambulat. Para sa lahat ng mga nag-aabang mula sa COMELEC, Kongreso, Senado, at sa mga establishmento ng gobyerno. Ang mga detalye yan tunghayan sa ating pagbabalik ng balitang alas 4. Kapiling pa rin si Tolis Rapido Laurenio. Itama natin ang ating mga orasan. Oras sa buong Pilipinas, alas 4:21. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon pong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Pasko kami na mamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami na mamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Mabuhay at maligayang pagdating, Pope Francis, mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Ho, ho, ho! This is RJ. I'm going to have a free concert on Taguig Day, December 8, Tuesday, 5 p.m. Market, Taguig Activity Center. I will see you there. You can buy my CDs, my DVDs, my t-shirts, and other paraphernalia of RJ history, plus a whole line of RJ guitar items. Buy an RJ guitar and guitar accessories right there at the concert at special discount prices. Let's rock and roll in Taguig on Taguig Day, Market Activity Center, December 8, Tuesday. This is RJ saying, rock and roll with me. December 8, Tuesday. Sponsored by RightMed, Bawal Lang Mahal, and Coco Life, freedom to live your life. Ako si Marivic Copilar, konsihal ng Distrito 6 ng Lungsod Quezon na bumabati sa mga tagapakinig ng DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media Broadcasting Network ng isang maligayang Pasko at manibong bagong taon. Pasko na naman, okay tulin ng araw, Paskong nagdaan. Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolits Laurenio. Balita, alas 4, ihahatid ni Tolits Laurenio, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alas 4 na, sa pagtatapos ng araw, narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolits Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. 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 Magandang hapon, oras natin 5 minuto na lang, alas 4:30 na ng hapon. Sa patuloy natin pagbibigay ng mga detalye ng ating mga balita. Tahasang sinabihan ni Davao City Mayor at Presidential Hopeful Rodrigo Rodi Duterte ang mga botante na huwag siyang iboto kung hindi iboboto ang kanyang running mate na si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano sa pambansang eleksyon sa 2016. Ayon kay Duterte, kailangan niya na mahusay na vice-presidente para ipatupad ang mga programa niya sa gobyerno. Itong Martes, ipinagtanggol ni Cayetano si Duterte mula sa pag-atake sa alkalde ukol sa mga pahayag niya tungkol naman kay Pope Francis. Ipinaliwanag ni Cayetano naggalit
Nagalit ang alkalde hindi kay Pope Francis kundi sa kawalan ng kakayahan ng gobyerno ng aksyon para lutasin ang lumalalang problema ng traffic na siyang ikinagagalit naman ng mga tao. Sinabi ni Cayetano na ang kinamulatan at karanasan ni Mayor Duterte ang dahilan sa pagiging tough, rough at uncensored niyang manalita. Sa pinakahuling Pulse Asia survey ng mga botante na nakabase sa National Capital Region, nakakuha si Cayetano ng 20% mula sa respondents. Wala naman sa 10% noong survey noong Setyembre na naglagay sa kanya sa ikalawang pwesto. Statistically tied siya kay Bongbong Marcos na meron namang 24%. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, tiwala naman sa Senador at Vice Presidential candidate Francis Cheese Escudero na mga katakbo pa rin bilang Pangulo ang kanyang running mate na si Senador Grace Poe. Ito ay dahil naisumite ni Poe ang lahat ng constitutional requirements para tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ikinukonsidera ni Escudero na isang abogado na temporary setback lamang ang resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC Second Division dahil sigurado itong makakapag-apila pa rin ng senadora sa Comelec Bank o sa Korte Suprema. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala, 2 minuto na lang, alas 4:30 na ng hapon, tumango naman tayo para sa ating police report. Nasabi naman ang 4 na miyembro ng isang pamilya sa sunog na naganap naman sa isang 2-story building sa Barangay Socorro sa Quezon City. Naatrap sa sunog na residential commercial building ang mag-asawang sina Rodolfo Bucad, 55 taong gulang, asawa na si Gracita at kanilang 2 anak na si Hazel Bucad, 29 at Tricia Bucad, 21 taong gulang. Dinala pa sa East Avenue Medical Center ng 4 pero hindi na naisalba pa ng mga manggagamot. Isa pang anak na lalaki na mag-asawang Bukad ang inahanap ng mga bumbero. Bagaman ay sa pahayag ng mga kapitbahay, maaaring wala ito sa loob na naganap ang sunog dahil isa umano itong call center agent. Sugat naman sa insidente ang bumbero na si FO3 Richard Adro Roles na isinugod naman sa ospital. Pag-aari ng isang Elaine na nasunog na gusali na inuukupahan ng Side and Bite Optical and Dental Clinic kung saan nakatira ang nasabing pamilya. Nagsimula ang sunog alas 3:15 naman na madaling araw kanina at umabot lamang sa first alarm. Alas 5:04 ng umaga nang ito'y maideklarang fire out. Balita alas 4. Samantala naman, niyanig naman ang Intensity 3 na lindol ang Tagbilaran City sa Bohol. Ang sentro ng lindol na tumama bandang alas 10:20 ng umaga ay tinayang nasa 25 kilometro timog kanlurang bahagi ng Tagbilaran at may lalim na 13 kilometro. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang pagyanig. 5 pang pagyanig na naitala noon namang kanina namang Huwebes ng umaga. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Alas natin, alas 4:30 na ng hapon. Sumayin nyo ang kabuuan ng ating balitang alas 4 para sa araw na ito ng Huwebes. Magbabalik bukas. Kasama naman si Miguel Hill para naman sa ating pasada balita sa Balita sa Tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mga RJ Patrollers natin patuloy pa rin sa pagkalap ng mga detalye. Patuloy na maririnig natin ang pinaka-latest na mga update mula sa field. Kapiling ang mga RJ Patrollers natin na patuloy na gumagalat, kumakalap ng mga balita. Ako naman ang inyong naging tagapagbalita sa Balitang alas 4. Ako si Tolitz Rapido Laurenio. At ito ang silid pampalitan ng DZRJ 8:10 AM, A-Tri-Media Broadcasting Network. Sa A-Tri-Media Broadcasting Network. Ako po si Joey Falcon ng programang Ocho Derecho na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako si Dr. Charlie Mendez ng programang Klinika on Air na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko